Magandang gabi, Boss Bob. Bago lang po akong taga-subaybay sa YouTube channel nyo. Mag-iisang buwan pa lang. Pero walang gabing hindi ako nakikinig sa mga horror stories ninyo dahil mahilig din ako sa katatakutan, lalo na kapag real life stories. Ako nga pala si Jason, tubong Davao. Share ko lang yung na-experience ko last August 5. Actually, dati ko pang gustong i-share ito dahil may narinig na rin ako nag-share ng same experience dito. Kung naaalala niyo po yung nagkwento about sa gas explosion sa Zamboanga del Norte way back 2007 kung saan maraming namatay, na may na-experience yung nag-share ng kababalaghan nung dumaan siya sa malaking cross sa gilid ng kalsada. Kahalintulad din po ito ng i-share ko. Bali August 5 last year noon nang bumiyahe ako mula Davao City hanggang Zamboanga City para umattend ng isang event na may koneksyon sa negosyo ko sa trucking. Via land po yung biyahe ko nito, Boss Bob, since nasa mood ako para sa long drive. Wala rin kasi akong mabook na murang plane ticket from Davao to Zamboanga, kaya nag-take risk na rin ako. And since first time po bumiyahe by land from Davao to Zambo, gumamit ako ng Google Maps bilang guide. Dito na nga ako tinuro ng Google Maps sa daanang ito ng isang barangay na hindi ko na lang papangalanan. Kasi for sure, marami nang nangyari dito noong 2007. Mag-aalas 7 ng gabi yun nang mapadaan ako sa lugar na yon. Nang may mapansin akong dalawang tao sa gilid ng kalsada, isang babae at lalaki. Naatayo lang sila, nakatingin sa iisang direksyon. Akala ko nag-uusap lang sila pero napansin ko na hindi sila gumagalaw hanggang sa malampasan ko na sila. Medyo nagtaka ako kung bakit doon pa nila naisipang mag-usap sa lugar na walang kailaw-ilaw at medyo magubat pa. Maya-maya may nadaanan na naman akong mga bata, puro lalaki. Tansya ko nasa 8 to 9 years old na sila pero nasa abilang kalsada sila. Mga 6 o 7 silang magkakasama. Hindi ko masyadong pinansin kasi baka naghahanap lang ng gagamba since hindi pa naman ganun kalalim ang gabi. Kaya diretso lang ako sa pagmamaneho. Pero bigla akong nakaramdam ng lamig sa loob ng sasakyan ko kahit 20 degrees naman yung lamig ng aircon ko, boss. Para bang bigla akong pumasok sa ref. Pero nagpatuloy pa rin ako hanggang sa madaanan ko ang isang malaking krus sa gilid ng kalsada. Akala ko noon nilagay yung krus na yon bilang babala sa mga drivers na mag-iingat palagi. Pagkalampas ko sa may krus, may naaninag akong mga tao sa side mirror. Di bababa sa 10 na nakatayo at nakaharap sa krus. Doon na ako nagsimulang panindigan ng balahibo. Dahil unang pagkita ko pa lang sa krus sa kalayuan pa, wala namang tao. Pero paglampas ko at pagsulyap sa side mirror, ang dami ng tao. Gusto ko nang magpaharurot noon, boss, pero ayaw ko rin kasing madisgrasya kasi maraming parte doon na may bangin at napaasukal ng gubat. Wala ring mga sasakyan na dumadaan, kaya diretso lang ako sa pagmamaneho. Akala ko nga iyon na yung huli, pero mas malala pa pala yung makikita ko nung nakalayo-layo na ako sa krus. Bigla akong may naaninag na babae na naatalikod, nakaharap sa bangin. Inisip ko na baka tao lang yun para hindi ako masyadong matakot. Pero pumasok pa rin sa isip ko kung bakit pipiliin ng babae doon na magmuni-muni sa may bangin nasa may gubat na yon. Delikado. Doon na talaga ako natakot, Boss Bob. Bigla akong napadasal. Mas lalo akong natakot nang lumingon ako sa rearview mirror. May nakita kasi akong mga taong nakatayo sa gilid ng kalsadang nadaanan ko at yung iba sa kanila ay wala ng paa, ulo at kamay. Medyo blurred yung mga imahe ng tao sa rear view ko pero sigurado ako sa mga nakita ko. Medyo maliwanag dahil taillights ko kasi ang naka-accessorize sa sasakyan ko. Pumikit na lang ako saglit, boss, at nagpray na sana ay matahimik na sila. Kasi naiisip ko, baka kailangan lang nila ng dasal. Matapos yon ay diretsong tingin ko na sa pagmamaneho. Hindi na ako tumingin sa gilid sa side mirror o kaya sa rear view mirror para wala akong makita. Pero ramdam ko pa rin na marami sila na nadaanan ko.
Hindi ko alam if bukas ba yung third eye ko o malakas lang talagang presensya nila that night. Pero ang sigurado ko, hindi ako inaantok nun. Hindi na ako nag-isip pa at nag-focus na lang sa pagdadrive. Hanggang sa maarating na ako sa Zamboanga City ng madaling araw at nakapag-book ng hotel for 3 days kasi 3 days yung event. Hindi ko na masyadong naisip yung mga nangyari. Pero nung last day ng event, na-share ko sa mga fellow truckers ko yung mga na-experience ko. Nagkatinginan sila. Shinare na rin ng isang trucker yung nangyari sa kuna sa lugar na yon 18 years ago, Feb 2 ng 2007. May nadisgrasya daw na CO2 tanker doon mismo sa may malaking cruise. Nagdulot daw ito ng malalang traffic. Marami ding mga bystanders sa lugar nung dumating yung rescue kasi naipit yung driver ng truck. After 30 minutes, biglang sumabog yung tanker. Dead on the spot lahat ng mga tao na naroon, lalo na yung bus na traffic at pinakamalapit sa natumbang tanker. Biglaan daw ang pangyayari. Kaya siguro hindi matahimik yung mga namatay. Marami raw ang mga bangkay na hindi na makilala kasi nawala ng ulo at nagkaputol-putol ang bahagi ng katawan. Ako na nakikinig, kinilabutan ng husto dahil wala talagang alam na may nangyaring ganon. Estudyante pa kasi ako nung nangyari yon. Di daw talaga dumadaan yung mga fellow truckers ko sa lugar na yon kung pupunta sila ng Davao. Lalo na pagtansya nila na aabutan sila ng gabi. Doon sila dumadaan via Dapitan kahit na malayo. Pati mga driver sila, di talaga nila pinapadaan doon lalo na kung may karga at gabi na. Pag umaga ka naman madadaan nun, alayan mo ng dasal dun sa krus kasi hanggang ngayon, hindi pa rin daw sila matahimik. Pati mga ibang drivers ko, alam yung story na yon. Kaya tinatansya nila na makakadaan sila doon ng maliwanag pa. Kasi madalas, bumabiyahe yung mga trucks ko sa Zamboanga. Pasensya na Boss Bob kung masyadong mahaba ito. Hanggang dito na lang po ang kwento ko boss. At sana ay maisali ninyo itong experience ko sa susunod na mga uploads nyo. More power po sa channel nyo. At sana ay marami pang mag-share ng mga nakakatakot na mga kwento sa inyo. Salamat ulit ng marami. Good morning Sir Bob. Matagal niyo na po akong listener since the pandemic. Just call me April. Itong i-share kong story is about dito sa Canada sa isang haunted hotel. So ganito, kailangan kong mag-book ng hotel para sa amin ng pamilya ko dahil need namin para sa citizenship ceremony ng anak kong dalaga. So ito na yon. Sa una pa lang, nag-check-in kami, 9 p.m. May kakaiba na sa room, although 5-star hotel siya. Maganda naman at malinis. Pero may something sa room na eerie feeling. So after namin mag-dinner at maligo, naatulog na kami lahat. Then all of a sudden, 3 a.m. yon. Sabay kaming nagising ni Hubby. Nag-CR ako. Then pagbalik ko, sing kami na hindi makatulog ni Hubby. While yung kids naman namin sarap ng tulog. After a few seconds, may cold breeze na dumaan sa aming bed. Pareho kami ni Hubby na naramdaman yon. Nagtaka kami kasi close naman ang windows at wintertime heater ang gamit ng hotel. Hindi na kami nakatulog nun. Kinaumagahan, pag-check namin sa window, cemetery pala yung likod ng hotel at ang hotel is dating funeral homes. Nakakaloka. Kaya pala ang creepy ng vibes. Pasensya at hindi masyadong nakakatakot. Sa susunod i-share ko naman yung creepy experience ko sa mga apartments na tinirahan namin dito sa Canada. Sana ay ma-share mo to, Sir Bob. Salamat. Hi sa mga viewers at mga tagapakinig.
Gusto ko lang ibahagi yung naging karanasan namin sa inupahan naming bahay sa Laguna. Nahilig yung father ko sa mga bulaklak nung time na yon at gumawa siya ng garden sa tabi ng bahay. Pagkalipas ng ilang buwan, may mga inuuwi na siyang bulaklak na inaalagaan. Binibili niya sa kung saan saan. Katabi ng kwarto namin yung garden. At nung una, wala naman akong nararamdamang kakaiba. Ang bango ng isang bulaklak na dinala niya dahil namukadkad na yon ng mga bulaklak na kulay puti. Pero isang hapon, nung natulog ako sa kwarto, bigla na lang akong hindi makagalaw. Yung kalahati ng katawan ko ay nakaharap sa pinto, habang yung kalahati naman ay natatakpan ng unan. Alam kong sleep paralysis yon dahil kakapanood ko lang ng mga videos tungkol doon. Sinubukan kong galawin yung mga daliri ko sa paa hanggang sa makahinga na ako at magising. Hindi ko masyadong inisip na may kababalaghan dahil unang experience ko pa lang yon. Pero tuwing matutulog ako sa tanghali, paulit-ulit niyang nangyayari. May time pa nga na may bumababa sa double deck na kama namin. Nasa gitna kasi ako. Hindi yun yung kuya ko dahil babae yung bumaba at mahaba ang buhok. Hindi ko nakikita yung buong katawan pero para bang naglalakad siya pababa tapos pataas sa aparador sa tapat ng double deck. Lagi ko na lang sinasabi sa sarili ko na panaginip lang yon. At tuwing magigising ako mula sa sleep paralysis, may sumisitsit sa labas ng bahay sa bandang garden ng father ko. Isang araw, papunta kami sa church. Bigla ko na lang naikwento sa sasakyan na may sumisitsit sa aking kwarto. Nagulat kami nung sinabi ng kuya ko na may naririnig din daw siya. Mas nagulat pa kami nung sumabat naman yung bunso namin. May sumisitsit din daw sa kanya sa magkakaibang araw. Hindi ako makapaniwala dahil akala ko guni-guni lang. Pagdating ng January 1, 2000, muntik na kaming masunugan ng bahay. Plano naming magtagaytay pero nalit kami ng gising. Bigla kaming nakarinig na parang may nasusunog na kahoy. Pagtingin namin, nangingitim na yung ceiling. Nagpanik kami ng bahagya. Pinatay yung breaker. Tapos kumuha ng hose yung father ko. Pinuksan namin yung ceiling sa kabilang side at pinugahan ng tubig yung parte na nasusunog. Safe kami pero butas-butas ang ceiling. Dinalaw kami ng kaibigan ng father ko. Nagulat kami nang nagsabi yung isa naming tito na marami daw siyang nakikitang kaluluwa sa bahay bago siya umalis. At dahil daw yon sa bulaklak na nabili ng father ko. Hindi namin alam na bulaklak pala yon para sa mga patay. Ang natatandaan ko, mga 3 o 4 daw yung na-attract ng bulaklak sa bahay namin. Hindi ko rin alam kung sila ang dahilan ng pagkasunog ng bahay dahil electric fan lang ang naka-on noon. Kaagising lang namin. Wala naman kaming aircon o mabigat na appliances para mag-overload yung kable. Binigay namin sa church yung bulaklak at pinabless namin yung bahay. Pagkatapos noon ay gumaan na yung pakiramdam sa loob. Hindi na ako nagka-sleep paralysis o nasitsitan simula noon. Hanggang dito na lang muna yung kwento ko. Hindi man ako nakakita ng totoong multo dahil panaginip yun, pero siguro ay meron nga. Dahil magkakapareho kami ng naranasan ng mga kapatid ko. Asha here again. Please disregard na lang po itong kwento ko if nakwento ko na. Busy po kasi talaga. Ang nakakatakot na kwentong ito ay noong nagtatrabaho pa ako doon sa may UNAV, yung nakwento kong may multo. Gayon kasi ay nakalipat na ako ng work. Sa sales po ako naka-assign so monitoring ako ng mga pumapasok na pera galing sa mga dialysis patients namin. Umaga noon, may kailangan akong i-confirm sa cashier namin sa Malate branch ng company. Nag-ring yun. Nag-hello ako at nagpakilala ng ganito. Hello po. This is Asha from HRC Head Office. Pwede po kay Miss Marie? Bata ang sumagot. Sa isip ko anak siguro ni Ma'am Marie.
hindi tunay na pangalan ng cashier namin. Ang sabi ko sa bata, "Andyan ba si Miss Marie?" Sagot nito sa akin na not sure kung itong sagot. "Sino po yun? Tawagin ko po si Mommy." Ang sabi ko naman ay, "Sige." Nagsalita yung bata at ang sabi niya "Mommy, phone." Habang naghihintay sa mommy niya na ang isip ko ay si Miss Marie, rinig ko yung TV na naka-open. Sa center po kasi namin ay may TV. Yung background, ganun din yung background tuwing tumatawag ako. Mga TV ang naririnig ko kaya hindi ako nagduda. Rinig ko pa yung bata na tinatawag niya, "Mommy." Tapos sabi niya pa, "Wait po, tinawag ko po si Mommy." Wala na ako gaanong masabi kasi naguguluhan talaga ako kung bakit may batang sasagot at kung pwede ba ang bata doon. Tanong ko sa isip ko. Parang naglalaro yung bata sa kabilang linya kaya naghintay pa ako. Kaso parang 5 minutes or more na ay wala pa rin yung mommy niya. Kaya pinatay ko po bigla kasi natatagalan na talaga ako. Sa isip ko ang tagal naman ng mommy nito. After ng call, tumawag ulit ako doon. Si Miss Marina ang sumagot. Nagtanong ako kung sino yung bata, kung anak ba niya. Ang sagot ba naman niya sa akin, "Walang bata dito sa loob ng area ko." Doon ako medyo nagulat. Ang sabi ko pa, bata kasi sumagot. Waiting sa mami niya na akala ko siya. Pero ang tagal kaya binaba ko na. Tapos pag call ko same ulit ng background sound. Same naman ang number pero si Miss Marie ang sumagot. Hindi naman daw siya umalis dun sa area na yon at hindi niya narinig na nag-ring yung phone nila. Ito pa yung kwento niya. Hindi pala yun yung unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya noon na may batang may nakausap. Nagkwentuhan pa kami saglit, saka ko tinanong yung sadya ko talaga. Hindi ko na ulit naranasan yon, pero kinwento ko yon sa mga ka-office mate ko. Iba na rin yung number namin sa branch na yon kasi naglipat sila. Sa isip ko buti na lang. Pero until now, iniisip ko kung nag-cross line lang talaga yung ibang number. Sa iba siguro yung number na yon, pero ang pinagtatakhan ko, same background sound talaga. And ba't ang tagal naman ng mami niya? Tapos hindi niya binaba yung call. Hindi ba't pag ikaw ang bata tapos ibang tumawag, ibababa mo kasi baka nagkamaling call lang? Or ganun lang yung batang yon? Naawa din ako sa bata kasi akala niya buhay pa rin siya. Kumulto na nga lang talaga siya. Magandang gabi po, Sir Bob. Ako si Bonbon Cebu from San Pedro, Laguna. Musician ako dito sa United Arab Emirates. Ito na yata yung pinakamaikling kwentong inanarate ninyo. I-share ko lang to kasi bigla kong naalala. Kumbaga, malingat ka lang, tapos na. Bali white lady encounter po ang na-experience ko while riding ng motor papuntang Vigan, Ilocos Sur. Dito yan sa may bandang Gandon. Buti na lang at hindi ako nadisgrasya. Magandang gabi sa inyo mga kadiliman. Kumusta ang weekend? Sana ay nakapagpahinga kayo. Hindi ko lang ine-expect na ang dami palang gusto magpa-shoutout. Ang dami nyo sa comment section. Meron din namang iisa na parang hindi. Basta, nandun yun. Yung iba humahabol pa. Pero bago ang lahat, i-shoutout ko muna yung mga nag-share ng kanilang stories ngayon na sina Jason, April, Kirby, Asha at Bonbon Cebu na napakahaba ng kwento. Okay, simulan ng shoutout. Shoutout kay Ma'am D, Dimples Yumi, kay Fernan, kay Teyen from Cagayan de Oro, kay Ma'am Eriza Miguel, kay Steph's mom,
Pa-shoutout po sa mga anak ko na sina Freya at Stefan from Laguna. Shoutout din kay Princess F. Queda. Shoutout sa family ko from Parañaque, kay Mama Ning, Sister Yang Yang, and Cheche and Papa Toto. Matagal na daw siyang silent listener. Tapos shoutout kay Chel Galliano. Shoutout daw Tom and Jerry from Katarman. Kay Zikayan, pa-shoutout daw yung anak niyang si Zikay. Pampatulog daw nila yung mga kwento. Shoutout din kay Martin Marigondon from Legazpi, Albay. Shoutout daw sa family niya. Kay Paps Tense Tensyo, magandang gabi papi. Shoutout na rin kay Mike Shinobi na ano raw sense ng pagpapa-shoutout nyo. Okay, kay Michikoy, pa-shoutout kay Michelle. Pa-shoutout po kay Michelle at Ulysses sa silent listener nyo. Kay Sofia, Kayla Filipina, kay Precious. Shoutout kay Thea Moore, listening from Singapore. Kay Mona de los Reyes, pa-shoutout po sir. Kay Joshua Villanueva, pa-shoutout po kay Grehe Villanueva, palagi daw nanonood sa atin. Pati na kay April Joy Calixto, sayang daw at wala na yung subscription na sticker. Oo nga eh. Kay Six Who Cares, salamat po sa magandang kwento. Shoutout sa pamangkin niya na si Adriel Martina at sa asawa niya na si Rainier Santos. Kay Mr. Coles, kay Fatima Torres, shoutout din kay Diane Jennifer de Belen. Hello daw sa mga anak niya na mahilig makinig habang bumabiyahe daw. Kay Ate Marian, pati na sa mga anak ko na walang choice, sina Miyaka, Axel at Maddie. Shoutout kay Lirad, pa-shoutout sir sa ka-workmate kong sila Lane B. From Darrell. Then kay Flip Gaming US, pa-shoutout po TJ from Virginia, USA. Kay Lynette Reparado, kay anak ng Kulog, ate ko po si Ate Jenny, pa-shoutout naman. Vernesa at Reyes family of Laguna. Shoutout kay Niere Palabalete, kay Shane DL, listener siya from Tabuk City, Kalinga. Shoutout din kay Ronaldin Maceda, pa-shoutout po Sir Bob. Isa ako sa mga nagpapadala ng kwento sa inyo. Uy, thank you. Kay AJ Rivera, pa-shoutout po sina Princess, Randy, Edna, Manilyn, Cherry, Marin, Rilne, Johans, Mia, and Jezreel. Tapos kay Ace Raf Ariel, kay Nelia Pasco. Shoutout din kay Chillax Travel and Music. Thank you po sa inyo. Pati na kay Krista Marie Basinang, kay Daday Account, kay Joyce Albes, shoutout from Baliwag, Bulacan. Kay Ferds Mursil, avid listener niyo po ako. Kay Noemi Del Rosario, from Bocaue, Bulacan. Shoutout din kay Angel Sayer, pa-shoutout po Angelica Canayon ng Bolinao, Pangasinan. Si Peanut Snow, na pa-shoutout daw kay Lance Manalo from South Korea. Okay, nice. Kay Vincent Reyes, kay Sir Vincent, thank you sa palagi yung suporta. Nagpapa-shoutout siya from Cavite. Kay Leia Laleng, shoutout din kay Liz Lee, and kay Hans from Bulacan. Pati na rin kay Meme HJ3KQ, kay Pat Cho, avid listener niya po ako. Hindi raw siya sanay na bihira na lang ako mag-upload. Well, sana in the future, in the near future, mas madagdagan pa. Tapos kay Gringo Dominic Banal, 5 years na raw siya nakikinig. Thank you. Kay Ray Ryan Remis, pa-shoutout boss, Tropa Vibes Aklan. Kay Ma'am Del Ray Reed Paradas, yan palagi yan. Thank you sa inyo. Kay Weng Mi, pa-shoutout po sir, bagong listener ninyo. Thank you po. Kay Paula Dayan Perdiguera from Binangonan, Rizal. Shoutout din kay Miyaka 01 Vlog 09. Pa-shoutout naman po, thanks in advance. Kay KPI Jasmir Joyce Cruz, pati na rin kay Paul Renard Lee. Nice stories. Malu 28, shoutout po sir ng Burot, Tarlac City. Kay Winmin in CDO, shoutout po sa lahat ng mga taga Cagayan de Oro, especially po sa staff ng Winmin. Always daw background ang mga stories ko. Wow, salamat. Kay Family Refik, pa-shoutout naman sir, Ma'am Agnes from Pavia, Iloilo. Tama pa.
Kay Noan07D, dami kong tawa kay Vanchi. Kay Bobby Ortega, pa-shoutout po sir. Pati na rin kay Anok Nibila 5808. Kay Christian J, pa-shoutout. Pati na kay Bobby Ongsueco. Shoutout din kay SMS Felipe, pati na rin kay Gary Tipas from General Santos City. Si Zin Ritz Scum, pa-shoutout po sir. Tebezin Ritaza from Leyte at Arlene Nakpil from La Paz, Tarlac. Kay Erin Romaraog, pa-shoutout sir from Pulilan, Bulacan. Kay Ranilo Parejas, pa-shoutout boss Neil from Europe. Pati na kay Kim Vincent Kalimpong. Ayan po. Ay, nakakapagod. Anyway, maraming salamat po sa mga nag-e-effort mag-comment sa lahat po ng mga videos ko, sa mga avid listeners, silent listeners, commenters, subscribers, pati na po sa mga bashers. Okay lang po yan. Hello po sa inyong lahat at maraming salamat. Hanggang sa muli at stay safe lalo ngayong tag-ulan mga kadiliman.